Mga kababayan, nagpalabas po ng statement ngayong hapon na ito ang PMA Class 1982, Philippine Military Academy Class 1982. Ito po ang kinabibilangan na PMA class ni Mayor Magalong. Ngayon ko nga lang nalaman na 82 pala siya, kala ko 81. So classmate pala niya ang aking tiyuhin, pinsan po ng aking ama, nag-graduate sa class 82, no? Si Alrex Celis, Second Lieutenant Alrex Celis. Namatay po siya sa PC Ranger training. During the training, noong 1984 yata siya namatay. I think 1984 namatay si Manong Alrex, no? First cousin ng tatay ko, ang ama ni Manong Alrex, na member ng PMA Class 82 na classmate pala ni Mayor Magalong. Ang ama ni Alrex Celis at ang ama ng tatay ko, bali lolo na nila Khalil, ni Gistan at nila Rev Victor, ay magkapatid po, si Alfonso Celis tsaka si Alfredo, si Tatay Pidong Celis. So classmate pala ng aking tiyuhin, si Mayor Magalong, sa class 82. So nagpahayag po ng paninindigan at pagsuporta ang PMA Class 82 at pinupuna po nila itong arogante at puno ng kahambugan na mga ginagawang pangaharas at mga panggulpi-digulat ni Benny Abante na nagsisilbing Rottweiler ngayon o attack dog ni Martin Romualdez at nila Marcos dyan sa Kongreso, no? Nagtatapang-tapangan ito si Boy Banal na aso, santong kabayo, no? Nagpapastor-pasturan. Subalit ang kanyang mga ginagawa po taliwas sa kabutihan ng mamamayan. In fact, ang kansyaw sa kanya, saling pusa lang siya sa Kongreso because he did not win in the elections. In fact, he is not elected but rather he is only comelected. Dahil sa sindikato ni George Garcia sa Comelec, kaya talo na, panalo pa itong si Boy Banal na aso, santong kabayo, Benny Abante ng 6th District of Manila. Ngayon, hinaharas niya at tinatakot, no, ginugulpi-digulat niya si Mayor Magalong dahil maingay at tuloy-tuloy po ang paglalantad ni Mayor Magalong na ang sindikato na operations ng budget, paano kinakatay, dinadaya at pinapalusot ay nagsisimula sa House of Tambaluslos, no? Diyan po sa House of Representatives. At maraming mga kongresista ay kasabwat din ng mga kriminal na contractors at pati ng DPWH. That is already a statement of fact. Ibig sabihin po, yan ay tanggap na ng taong bayan. May katotohanan po yan. Alan Valladolid, Mercy Diutno and Junio, and Marlene Pinolbo, and Gili Ramirez, Jennifer Macalinaw, Acolyador. So malinaw naman po ang binabanggit dito ng PMA Class 82 na wala pong karapatan si Benny Abante na takot-takutin at paandaran ng kanyang pagkaarogante at puno ng kahambugan upang sitahin po si Mayor Magalong sa kanyang valid criticism, sa kanyang pagpapahayag that indeed nagaganap po sa loob ng Kongreso ang pandaraya sa budget. At maraming mga kongresista po dyan at may ilang mga senador din posible naging kasabwat po sa loob ng 3 taon dito sa pandaraya sa tinatawag na pagsasagawa ng sindikato operations upang palusutan ang budget. So this is something that we need to understand, na itong mga cavaliers, no, ang tawag po dyan sa mga PMA graduates at naging bahagi ng PMA ay mga cavaliers. No? Itong mga cavaliers na ito, mayroon po silang tradisyon na kapag nasa tama, matuwid at marangal ang paninindigan ng kanilang kasamahan, kahit pa nga hindi nila kaklase yan, sila po ay nagsama-samang naninindigan. Kagaya po ng ginawa nila nung kami po ay iligal at abusadong ipinakulong. Nito nila Benny Boy Banal na aso, santong kabayo. Kasama ko po si Dr. Lorraine Maribadoy. And by the way, ang asawa po ni Dr. Lorraine Maribadoy ay PMA graduate din, class 1987. Kaklase naman po yan ni General Antonio Parlade. At I think kaklase din ng asawa ni Hontiveros o ng kanyang kapatid. Hindi ko sigurado kasi puro PMA din ang asawa nila niyan .
Yung unang asawa ni Hontiveros na namatay, si Lieutenant Colonel Barakel yata yun, I think either 86 or 87. Ang kanyang kapatid na si Pia Hontiveros, PMA din po ang asawa niyan, mga kababayan. No? Pero mukhang matino naman yan si Pia Hontiveros kung ikukumpara dito kay Risa Hontiveros. Mga kababayan, Alexander Alcantara, good evening Idol ka Eric. Si Congressman Boy Dila Abante, pinanalo lang ng sindikato ni Garcia, ang yabang pa. Tama, El Monggi, kay Eric, good evening. And by the way, before ko kalimutan, binabati ko po ang mag-asawang si Joseph at saka si Ma'am Mila. Sila po ay, si Ma'am Mila ay taga Buhi, Lake Buhi, Camarines Sur. Si Joseph ay from Davao. At then si Ronnie, nakahalubilo ko po sila kanina sa isang area habang inaantay ko ang aming bunso na si Khalil Nicolas Celis. No? At ang kanyang minamahal na si Patricia sa isang area, lumapit po sa akin on separate time period itong si Ginoong Ronnie at si Joseph at si Mila na asawa niya. At sila po ay sumusubaybay dito sa programa natin sa Ka Eric Balita at Talakayan. At sila ay may sinumbong tungkol din po sa mga flood control projects, mga tulay at mga deke na nawawash out po dyan sa area ng Camarines Sur at sa Bicol area. So, maganda po at nagkakaroon tayo ng citizens feedback. So, nabati ko na po sila at puntahan ko po si Rico Boy Almazar. God bless you ka Eric and mag-ingat, mabuhay ka, mag-ingat palagi. El Monggi ka Eric, ba't bago na nominee ang kabataan wala na si Manuel? Sapagkat ang kapag youth party list group ang iyong nire-represent po, hanggang 30 years old lang ang pwedeng maging nominee o pwedeng umupo bilang representative. So si Raul Manuel, the TikTok queen, ay lagpas 30 na po siya. I think 33 na siya sa taon na ito. At yan po ang dahilan kung bakit wala na siya. Ganon din po si Sara Ilago na NPA recruiter, napunta naman siya sa Gabriela. Ipinasa naman siya ng CPP, NPA, NDF sa Gabriela Women's Party. So kung makakalusot sila at pagbibigyan sila dyan, which is niluluto na nila Tambaluslos, yan din po, uupo din yan uli si Sara Ilago. Like si Terry Ridon, hindi na rin yan pwede sa Kabataan Party. Dating Kabataan Party yan, CPP, NPA, NDF recruiter din ang kulukoy na yan. At biglang naging Saro Bicol, no? Bicol Saro, whatever ang pangalan. Pero tinitingnan natin, baka ito ay na-reproject. Ibig sabihin po, na-recruit muli sa CPP, NPA, NDF. Itong si Terry Ridon, Boy Lakwatsyero, no? Sinipa yan ni Pangulong Duterte dahil lakwat siya ng lakwat siya. Ang kanyang opisina ay Presidential Commission for the Urban Poor. Ayan, PCUP. Okay? Nawala na yung mga congressman na mandaraya at laging sinasangkalan ang taong bayan. Bibilin Baricuatro, Renato Miranda. So, ano po itong kabuluhan? What is the importance of the PMA Class 82 telling Benny Abante na back off, stay away from Mayor Magalong? Malinaw po na ang ipinapakita nito, si Mayor Magalong po, hindi yan susuportahan ng kanyang mga mista at ng iba pang mga nanggaling sa Philippine Military Academy kung hindi po matuwid at matino ang kanyang pinapanindigan sa ngayon. Patungkol sa laban niya sa pandarambong sa Kabanang Bayan, partikular sa pag-i-expose niya ng role o ng pakikipagsabwata ng mga kongresista. Ibig sabihin, mga kababayan, mayroon pong batayang nakakapagbuo ng pagkakaisa ng mga PMA Class 1982. At hindi po tayo magugulat na baka sumama din po ang iba't ibang mga classes pa ng PMA. Kagaya po ng ginawa nilang pagsuporta noon sa amin nang kinundina nila itong sila Martin Romualdez at ang mga abusadong mga kongresista. No? Nung kami po ay illegal na pinakulong dahil lamang tinanong namin at binulgar ang mga travel fund na inaabuso po nila Martin Romualdez. At nagdulot po ito ng mas malawakang atake laban sa SMNI News Channel sapagkat noon pa tinatarget na nila na paralisahin, lumpuin at tanggalin sa ere ang SMNI sapagkat ito lang ang matapang
na nagsisiwalat ng mga katotohanang hindi po nabibili, kagaya ng paglaban at pakikipagbangga sa CPP, NPA, NDF, no? Mga kababayan, never been before done in the history of Philippine television na may programang binuo na pinangunahan ni Pastor Kibuloy, libre araw-araw halos, almost 3 hours a day, Monday to Friday, ang laban kasama ang bayan. At yan po, na malaki ang tulong noon sa information and awareness campaign ng sambayanang Pilipino dahil lumawak ang kaalaman, umangat po ang pag-unawa ng mamamayan hinggil sa CPP, NPA, NDF, no? And then, ito rin po ang tinitingnan nilang plataforma, ang SMNI, na dyan nagpapahayag si former President Rodrigo Duterte. Lalo na nang ibinalik po ang program na gikan sa masa para sa masa. Si Vice President Sara Duterte, dyan din po gumagawa ng mga pahayag, no? Kung ikukumpara sa mga malalaki na mga corporate media. Kaya tinarget po talaga ang SMNI. Because if you want to cripple your enemy, you have to target the critical infrastructure. And for that matter, ang critical infrastructure po sa bahagi ng mga Duterte ay ang pagkakaroon nila ng plataforma where they can communicate to the people at ang sambayan ng Pilipino po ay nakikipag-ugnayan pa rin sa kanila. Kaya ito ay tinarget ang SMNI, tinarget si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ. And then saka tinira na rin po si Pangulong Duterte, buong kataksilan na pinadukot siya at ipinatapon sa ICC. Ganon din po itong kay Vice President Sara Duterte. Kaya, nung panahon na kami ay illegal na ipinakulong, inatake po ang aming mga batayang karapatan, we are very grateful, hindi po namin yan matatawaran, na pinanindigan kami ng maraming mga Philippine Military Academy classes. Including po sa Class 82, may mga representatives po sila. As far as may Class 67, 60, 65 nga nakita ko, mga generals, no? Mga naging Chief of the Philippine Army, Chief of the Philippine Air Force, naging Chief of Staff, no? Marami po, pati Class 74, kina General Espiron, at iba't iba pang mga classes, no? Kina General Parlade, kina General Monteagudo, and even sa grupo nila Magalong. So, meaning to say, kapag nagkaroon po ng pagkakaisa ang mga cavaliers, no? Aktibo, retired, o mga naging opisyal na senior sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, ang ibig sabihin yan, kapag pinanindigan kanila at sinuportahan ng iba't ibang mga classes, you are standing on the right ground. You are fighting for the right cause. You are defending the interest and welfare of the people, and you are serving the interest of your country. Kung kaya kanila sinusuportahan. Ngayon, warning ito kay Congressman Benny Abante, no? Si Ginoong Abante na lang, kaya hindi man talaga to congressman eh. Comelected lang siya. Ibig sabihin po, pinalusot lang, saling pusa ng Comelec. Alam natin dahil sa sindikato na operation, no? Ng tanim congressman kagaya ni Benny Abante, ay resulta po yan ng tanim congressman. The destructive CPP, NPA, NDF communist ideology and armed youth, NPA terrorism through their doble cara individuals in Congress, leading to their takeover. Okay. El Monge, dating makakaliwa si Ridon, hindi lang makakaliwa, CPP, NPA, NDF talaga, El Monge. Nung siya'y naging Kabataan Party representative, no? Bener Agustin Baltasar, shout out naman ka Eric, God bless, and Bobet Ami Fernandez. Okay. So, dapat po ay mabahala na si Benny Abante at itong sina Martin Romualdez na unti-unti po nagkakaroon ng polarization. Nagkakaroon po ng drawing up the line ng paninindigan ang iba't ibang mga sektor, at hindi lang po si Mayor Magalong ang pinagsuportahan at pinanindigan ng kanilang PMA Class 1982. And hopefully, makikita natin may iba pang mga PMA classes, mga alumni, mga cavaliers, mga senior officers ng AFP at PNP ang maninindigan hinggil dito, no? We are sure about that, Ma'am Narina Marin and El Monge. Si Mayor Vico Soto po, pinapanindigan din ng maraming mga sektor ngayon laban dito sa pananakot ni Corina Sanchez at nila Julius Babaw na magpa-file ng kasong cyber libel
dahil pinuna din sila ni Mayor Vico Soto ng Pasig City na bakit nyo ini-interview itong Diskaya couple na sila po ay may maraming dapat maipaliwanag na kalokohan at katarantaduhan hinggil sa pandarambong sa Kabanang Bayan, at bakit sila ang binibigyan ng espasyo nyo. So, nagalit po si Corina Sanchez at si Julius Babaw dahil may nabanggit daw o may naipost si Mayor Vico Soto na may involved na tag 10 million na PR money. Pag sinabing PR money, publicity gimmick po yan. Sa'yo na yan. Kunwari, gagawan mo ng storya and then gagamitin mo sa feature story at magiging bida ang isang grupo, organisasyon o individual. Ang tawag po dyan ay PR arrangement. Public Relations Arrangement. May bayad po yan. Kaya wag nyo pong sabihin, Miss Corina Sanchez at Julius Babaw, na hindi kayo nakatanggap ng PR money. At alam natin po itong Diskaya couple ay kaya nilang magbayad ng PR money. Sa sasakyan pa lang nila, makinig kayo mga kababayan, please. Ang pinakamababang sasakyan nila nagkakahalaga ng 30 million pesos. Ang iba umaabot ng 40, 50 million. Ibig sabihin po, kung mayroong 40, mahigit 40 na mga mamahalin, top of the line, na mga sasakyan, ang mag-asawang Diskaya, umaabot sa mahigit 1 billion pesos ang kanilang ari-arian sa sasakyan pa lang. Hindi pa kasama ang mga bahay. At mayroon pa sila mga dummy companies maliban sa 3 na natukoy na hawak nila, at ito ay nai-involve ngayon sa iskandalo ng pandarambong sa Kabanang Bayan. We're talking about St. Gerard Construction, St. Timothy, at ito pong Alpha and Omega. Mayroon pa palang 6 na iba pang mga nagagamit nila as company for construction contracts, mga kababayan. Ngayon, nagalit din itong si Corina Sanchez at si Julius Babaw, kagaya din po ni Benny Abante, kung bakit naibubulgar ni Mayor Vico Soto na ang mga kontraktor na ito ay nagme-maintain din po hindi lamang ng mga abogado na binabayaran nila as retainer, kundi pati pala mga PR or mga publicist nila para bumango ang kanilang pangalan sa kanilang karumal-dumal na mga ginagawang krimen ng pandarambong. Ayan. So, klaro ha? There are already 2 mayors, 3 na. Mayor Raisa Treñas ng Iloilo City ay kanya din pong pinapanindigan na ipapatigil na dapat ang mga maanomalya at very highly suspicious na uri po ng mga proyekto na napakalantad na talagang dinaya ang mga flood control projects, at ang isa sa mayor na implementor nito ay ang District Engineering Office din ng Iloilo City at ang congresswoman involved sa ganitong kinukwestiyon ng alkalde ngayon, si Congresswoman Jam Baronda, na malapit kagaya ng mga Diskaya, extra super close kay Martin Romualdez. Dalawang bagay lang yan, dami ito ni Romualdez or kasabwat at kasosyo ni Romualdez. Itong Diskaya na mga company na ito, at umaabot pa sa maraming mga lugar ang kanilang mga diskarte. Ngayon, nanindigan din po ang mga ilang lawyers, ilang mga netizens by calling out Corina Sanchez and Julius Babaw na kayo dapat na magpaliwanag sa mamamayang Pilipino. Bakit bidang-bida, parang Totoy Bibo ang kwento nyo dito sa mga inaakusahang mandarambong at kriminal na mga kontraktor na kasabwat ng mga magnanakaw at buayang politiko sa Kongreso at mga magnanakaw din sa DPWH. Ang ibinibida nyo ay ang mga magnanakaw na ito. Yun po ang tanong ng taong bayan. Yan po ay nagagalit sila. Bakit tinatarget si Mayor Magalong sa Kongreso at dinaharas, tinatarget pati si Mayor Vico Soto, at malamang isusunod din po din natatargetin ng mga maruruming PR operations na ito ang mayor ng Iloilo City na si Mayor Raisa Treñas, Pwedeng mangyari din po yan, mga kababayan. Ayan, medyo umiinit, Nagkakaroon po ng polarization. Pag sinabing polarization, nahahati ang taong bayan dito, at ngayon po ay naipakita kung gaano ka-ipokrito at gaano po ka-selective by their own diskarte
na bayaran talaga itong Akbayan Group ni Boy Ngiwi, no? Itong si Sindan niya, no? Si Boy Ngiwi, no? Ang Boy Ngiwi na isa na sa Malacanang. Ito Boy Ngiwi din ito sa Kongreso. Gumaganon yun, no? Palaging parang may nginunguyang chewing gum. Mga kababayan. So mga hipokrito dahil atat na atat silang wasakin, atakihin si Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential fund. Ay samantalang tahimik sila. Pati itong si running priest, no? Running from the devil, pero mukhang paborito ng demonyo ang kanyang style sa kanyang mga pag-atake. Itong si Robert Reyes at iba pang mga pakialamerong taong simbahan. Wala silang imik, puro gimmick lang sila pagdating sa totoong paglaban sa tinatawag nating pandarambong sa kaban ng bayan. O hindi sila naiiskandalo that there is a crime so enormous that almost 70% out of the 1.2 trillion, so that's around 700 billion mga kababayan, ang ninakaw, dinadambong mga kababayan, at ang pasimuno sila Martin Romualdez at ang konsentidor si Marcos mismo. Ayan. So, saan na ngayon itong mga si Lola Layla de Lima, si Jokno, o saan na kayo ngayon? Si Risa Hontiveros, ang kaniyang grupong hilaw na komunista, ang mga teroristang komunistang grupo, all of them are dead silent. Why? Because kasabwat nila, no, binifaktor nila, pinansyere nila ang pasimuno nito, at ang konsentidor ay ang boss nila na si Marcos Jr. Now you can see how money can change the color of people. Money does not only change its color, money can also change the color of people. Ito ngayon makita natin na ang kanilang maniobra na pagtulungan na mawasak ang mga Duterte ay nagkaroon po ng backlash. Nag-backfire, nag-boomerang ngayon sa kanila. Kaya itong sila Benny Abante at kung sino pa mga alipuris na kasama niya, patry-com sila ulit at ginugulat-gulat nila si Mayor Magalong, nanindigan ngayon ang PMA Class 1982. Bagamat mga retired na ito, pero they are respected in the community. At sila po ay naglingkod ng tapat sa ating bayan bilang mga opisyal ng Sandatahang Lakas at ng ating pambansang kapulisan. At malamang sa malamang, marami pa ang susunod po na mga PMA classes dito. Okay? At ngayon, si Mayor Vico Soto is another front area kung saan wala din po siyang patumpik-tumpik ng binabanggit niya na ang mga Diskaya Group na ito ay bahagi ng malawak pa na mga kasindikatuhan ng criminal contractors na kinokontrata at kinokontsaba ng mga kongresista at mga politikong magnanakaw, at ang facilitator sa nakawan na ito, DPWH. At ang konsentidor na mangyari ito for the last 3 years nang tuloy-tuloy habang dinadambong ang kaban ng bayan ay walang iba kundi si Marcos. At kasabwat siyempre si Martin Romualdez. Ayan. Ngayon, puntahan po natin itong isa pang ulat balita. There will be a confirmation of charges to be presented sa International Criminal Court sa kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang date na narinig natin will be September 22. Ang naitakdang petsa kung ito ay kumpirmado na. At ang mga alipores ng CPP, NPA, NDF at kasabwat po pati ang mga hilaw na komunista ay nagparehistro sila online, and then they wrote a letter to the Secretariat of the ICC at sa mga judges na sila daw ay pupunta sa The Hague, Netherlands para mag-observe sa unang araw ng case confirmation laban kay former President Rodrigo Duterte. Alam na natin ang mga pakanang ito, no? Pakana ito nila Tambaluslos, nila Boying Rimulya at nila Marcos na kunwari marami ang dumudumog na galit kay Pangulong Duterte at lulusubin nila siya doon sa kanyang detention facility at during the presentation of the case sa Netherlands. Wow! Ang una po nagpaparehistro
Ang title ng grupo nilang Ikulong si Duterte, Papanagutin ang mga Duterte, ay ang grupo ng Bayad Muna. Party list po ito ng CPP, NPA, NDF. Tapos bagong alyansang Makabayad o Bayan. And all of the front organizations ng CPP, NPA, NDF, aba bibong-bibo sa panawagang ito at mukhang handang-handa sila dahil sila po ay fully sponsored. Mga kababayan, may nag-sponsor. So your guess is as good as mine. Sinong may gamit sa kanila? Sino po ang pwedeng pumundo sa kanila? The way sinuhulan at ginamit din po nila Tambaluslos ang kaban ng bayan para lustayin at gamitin sa panunuhol sa pagkuha ng perma laban kay Vice President Sara Duterte. Similarly, ito din po ngayon ang nakikita natin na taktika na maghakot ng kunwari mga anti-Duterte na mga biniktima daw ni Pangulong Duterte. More than 300 of them. Wow! Gimmick nyo ha! Gagastusan. At ito po ay pinaghahandaan na nila. Lumabas na kanila ito sa news, no? Napakinggan ko na ito sa news, sa DZRH, at sa iba pang mga balita. Mayroon na pong ulat na may nag-apply na at more than 300. Ito po ay hakot. This is not voluntary as it appears to be, but rather this is an orchestrated, systematic propaganda support operation para ipakita doon sa ICC na hindi lang po ang mga maka-Duterte ang nagrarally at nagka-camp out dyan sa labas ng detention facility sa Netherlands, kundi pati ang mga biniktima allegedly ni Pangulong Duterte sa kanyang war on drugs. Ayun. So bantayan po natin ito sapagkat magsisimula na po ang kanilang pagkilos doon sa Netherlands ng mga petsa September 20, 21 hanggang 22. Ito ay mga solid Duterte supporters at mga nagmamahal po sa Duterte brand of leadership. At yan ay may worldwide counterpart. Nag-confirm na sa Estados Unidos, nag-confirm na rin po sa Canada, nag-confirm na mga Filipino group sa Japan, and many other parts ng ating mundo. Nasasama po sila dito sa pandaigdigang pagkakaisa ng mamamayang Pilipino para kundinahin ang ginawang kataksilan laban kay Pangulong Duterte at ipinawagan po ang makatarungan na pagpapalaya sa kanya. So there will be activities on September 20, 21, and 22. Subalit po mga kababayan, gusto rin pong sabayan nila Marcos ito. Kaya nag-ingay naman po ang CPP, NPA, NDF mga kababayan at pati po ang mga hilaw na komunista. So who can afford para sa kanilang mga Schengen visa, sa kanilang two-way ticket, sa kanilang mga accommodation, somebody or some people ay nagkakaroon po ng pakikipagsabwatan dito para magkaroon ng artificial semblance of people's clamor laban kay Pangulong Duterte, pero hahakutin po nila dito sa Pilipinas. Sir, mga NPA ba yan? Opo, sa grupo po ito ng CPP, NPA, NDF at mga hilaw na komunistang dilawan din po ang makakasama nila. Malamang sila Laila de Lima pupunta yan, sina Jokno, sina Risa Hontivirus, sila Trillanes. No, we are expecting that na magaganap. Kaya nga dapat sa worldwide na pagkilos na ito, ipakita natin na itong mga manunulsul at manguudyok, wala namang dalang katotohanan, kundi guluhin lang ang sitwasyon sa Netherlands at ipakita at i-project na may counterpart na narrative sila laban sa lumalakas na daluyong ng pagkilos ng mamamayang Pilipino in support to former President Duterte, including the call for his release on the basis of humanitarian grounds. Aba, ang CPP, NPA, NDF ay busy din po na magmamaniobra upang may palusot nila ang kanilang pangingialam at mga propaganda agitation laban kay former President Duterte. Now, it is very clear. Sino magpipinance nito? How are they able to go to Netherlands? Siyempre, ang passport areglado na. At ang DFA nag-cooperate na, yung Department of Foreign Affairs, at pati na rin po ang Department of Justice. We expect that they're going to make a counter-narrative into the build-up of people's protest actions doon po sa Europe.
Kaya aagawin nila ang pagkakataon na kunwari ay may pumunta doon na mga magpapakilalang biktima dati ng war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, masaya ito, no? Maniobrahan na talaga ito. Pero, alam po ng mga mamamayan na ito ay pinaghandaan na nila sapagkat minimension na nga mismo, no, ng mga CPP, NPA, NDF na sila ay papunta sa Hague, the Netherlands, at may binuo pang grupo na ang pangalan ay papanagutin ang mga Duterte ikulong. Ayan. So mga Duterte, ibig sabihin kasama si Vice President Sara Duterte na tinatarget din po nila. So, terrible, walang kapaguran. Kaya mahalaga po ang ating pagmumulat sa ating sarili so that we will also be able to put up credible and sustained na mga pagtuligsa sa ganitong kagarapalan ng mga maniobrang maruming laro sa politika na ginagamit ngayon nila Marcos at Romualdez, pati ang paghahakot ng mga cheerers at mga tagapagpalakpak doon sa laban kay Pangulong Duterte ay gagawin pa nila, pinatulan pa nila, mga kababayan. Marcos is terrible. Ang kanyang pinsan, lalo na si Hari ng Pundo na si Romualdez, ay marami din pong mga kaugnayan sa ganitong maruming laro ng politika dyan po sa pagkakaroon ngayon ng maniobra na dalhin, hakutin at kunwari ipakita na may mga miyembro o mga pamilya at biktima na survivor para po sa pagdating doon sa Netherlands, ipakita nila na andyan, may mga biktima dyan na pamilya at sila ay nalulungkot kung bakit baka payagan pa nating mapalabas itong si former President Rodrigo Duterte. Wow! Magdadala pala ng cheering squad para sa bitay na panawagan laban kay Pangulong Duterte. Pero nakahanda po ang mamamayang Pilipino na ito ay mailantad. Nakahanda po ang ating mga kababayan na manindigan sapagkat ang itong pupunta sa Netherlands ay hinakot. Binayaran po ito at walang ibang layunin nito kundi magkaroon po ng international propaganda against the former President Rodrigo Duterte. Ayan. So, bantayan natin maraming updates tayong susundan dito. And by the way, sa September 2, yan po ay petsa din ng pagtatapos ng World War II, magkakaroon naman po ng Forum on Peace and forum para po sa panawagan na wag sundin ang panguudyok ng digma-digmaan na mga opisyal ni Marcos at ni Marcos mismo laban sa bansang China. It will be held sa Cebu City, September 2. Mga kababayan, yan din pong petsa na opisyally nagtapos na po ang war theater sa World War II sa Pacific area. Nagkapirmahan po sa USS Missouri sila Douglas MacArthur at ang representative ng Japanese Imperial Government noong panahon na yon. Kay Eric, bakit tahimik ang CPP sa issue ng West Philippine Sea? Nagbubuelo pa kasing target nila ay si Pangulong Duterte po doon sa issue ng confirmation of cases. Kaya doon sila nakatutok, nagpo-process sila ngayon ng kanilang Schengen visa at naghahanda na po ang sponsor nila para sila ay bigyan po ng pondo para manggulo at magmaniobra doon sa Europe. No? Yan pong target nila ngayon. Ma'am Dalia Munro from Canada, USA and Europe, dapat lahat ng mga nagmamahal kay Pangulong Duterte ay magsama-samang kumilos. Mayroon po yatang inihanda na pagkilos tungkol dyan, Ma'am Dalia Munro, at subaybayan po natin yan. At sana po makaparticipate din si Ka Eric, no? I have received information na sa Japan may pagkilos din po and they are inviting the Vice President Sara Duterte. At kung papalarin po na mapagbigyan ang travel natin, I will join sa posible sa Japan or sa US initiative ng mga kababayan natin. Tungkol po ito sa September 20, 21 and 22 na mga pagkilos worldwide. At sana po mayroon din ditong counterpart sa Pilipinas. No? Magde-develop po ito at lalo na po kung magpapatuloy ang pag-concretize ng issue hinggil sa malawakang pandarambong, katiwalian at kalokohang ginagawa
all along ng gobyernong Marcos Romualdez po, baka mas lalong lumakas pa ang sentimiento ng mamamayan na sumama po sa mga iba't ibang forma ng mga pagkilos na ito that will bring a strong message na hindi na po pwede ang mga kalukuhang itong palulusutin ang pundo, kakatayin ang budget at gawing sindikato upang kulimbatin at durubuhin ang pundo ng mamamayan. Si Marcos po ay nalalagay na ngayon sa defensive position. Wala na siyang choice kundi aminin at ipakita na kunwari may ginagawa siya. Pero hindi, hanggat walang nakakasuhan at hanggat hindi niya tinumbok ang sabwatang ng mga kongresmang ito sa pangunguna ng kanyang pinsan at kung hindi mapatanggal si Martin Romualdez at mga alipores nito at walang kasong ma-file, lahat ng ito po ay babalik po sa panawagan ng mamamayan na sila na ang hahatol. Sila na ang huhukom sa kalagayang kinakaharap natin ngayon. Mga kababayan, inabot na tayo ng oras yung panibagong banta ng kaguluhan sa Mindanao sapagkat tumigil na po ang MILF Central Committee na mag-cooperate pa into the decommissioning of arms. Ibig sabihin po, ibabalik na nila at ilay ng buong armas. Pinatigil po nila ang full cooperation. Ang isang issue, wala silang tiwala sa gobyerno, lalo na po sa representante ng gobyerno na kanilang nakakaharap doon, si Anton Lagdameo at si Charlie Galvez na naman. At ganun din po mga kababayan, ang bogus peace talks na niluluto din po ng grupo nila Charlie Galvez upang ibenta sa kay Marcos kasama nila si Romualdez ang peke at bogus na peace talks para lamang makapagpabida na ang implikasyon ay napakaseryoso para sa ating mga kababayan na posibleng manumbalik at lumakas at lumawak muli ang armed terrorism ng CPP, NPA, NDF.